Si Padre Pio ba ay isang santo o manlilin lang? Yan ang tanong noong 1921 Upang malaman ang katotohanan, ipinadala ng Batikano ang unang investigador nito sa San Giovanni Rotondo. Ano o naging panghuhusgang lumbas? Manatili sa panonood upang malaman ang buong kwento. Maligayang pagdating sa Ang Tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lamang namin kayo nakasama o kayo ay nagbabalik dito, ikinagagalak namin ang inyong panonood at pagtangkilik. Ang kwento ngayong araw mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay inspirasyon sa inyo sa paraang hindi nyo inaasahan. At bago tayo magsimula, nais kong ipaalam na mayroon kaming isang website na puno ng mga espiritual na yaman at mga artikulo upang tulungan kayong lumago sa pananampalataya. Makikita ninyo ang link sa ibaba sa description box. At ngayon, simulan natin ang ating kwento para sa araw na ito. 105 taon na sa nakalipas, hinirang ng Batikano ang kauna-unahang opisyal na investigador upang siyasatin si Padre Pio at tukuyin kung ano ba talaga ang nangyayari sa San Giovanni Rotondo kung saan siya nakatira. Ang salaysay na ito ay mula sa aklat ni Jose Maria Zabala. Sa aklat, inilahad ng may akda ang opisyal na ulat ni Monsignor Rafaelo Rossi. Ngunit bago tayo makarating doon, balikan muna natin ang konteksto. Noong 1921, mabilis nang kumakalat ang pangalan ni Padre Pio. Dumarating ang mga peregrino sa naparami ng parami ang bilang. Ang mga kwento tungkol sa kanyang mga stigmata, yung sugat niya, mga pagpapagaling, at kakaibang halimuyak. Lahat ng ito ay pinag-uusapan sa buong Italia at maging sa ibang pang lugar. May mga kumbinsido sa kanyang kabanalan. Mayroon ding naniniwalang nililin lang niya ang mga mananampalataya. Hindi na ito maaaring baliwalain ng Holy Office o banal na tanggapan sa Roma. Kaya noong ika-26 ng Abril ng taon ding iyon, no? 1921, ibinigay ang tungkulin kay Monsignor Rossi. Noon ay obispo ng maliit na bayan ng Volterra. Kapansin-pansing hindi niya agad tinanggap ang tungkulin. Sa simula, magalang niya itong tinanggihan. Marahil ay ayaw niyang masangkot sa kontrobersiya. Ngunit may nagbago sa kanyang isip at pumayag siyang isagawa ang investigasyon. Bago maglakbay patungong San Giovanni Rotondo, nagsaliksik muna si Monsignor Rossi. Pumunta siya sa Vatikano at pinag-aralan ang lahat ng dokumentong nakalap ng banal na tanggapan, ang Holy Office, tungkol kay Padre Pio, mga papuri at mga paratang. Matapos iyon, nagtungo siya sa Timog upang personal na makilala si Padre Pio. Bago tayo magpatuloy, isang maikling paalala lamang. Sa mga sumasubaybay sa channel na ito, ang ilan ay umanib na sa aming grupo ng mga buwan ng taga-suporta o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hindi lamang ito tungkol sa pagsuporta at sa paglalagay ng kanilang mga intensyon, pamilya at mga pagsubok sa ilalim ng pangangalaga ng isang santo na ginugol ang kanyang buhay sa paggabay sa mga kaluluwa. Inaalala rin sila sa mga banal na misa at nakatatanggap ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon sa kanilang buwan ng abuloy. Kung nararamdaman ninyo ang paanyayang ito, maaari kayong lumahok sa pamamagitan ng pagbisita sa aming website na nakalagay sa description box sa ibaba. At ngayon, magpatuloy po tayo. Narito ang isinagot ni Padre Pio ng tanungin tungkol sa pinagmulan ng kanyang stigmata. At narito ang kanyang salaysay.
Noong ika-20 ng Setyembre 1918, September 20, 1918, nakita ko ang Panginoon na nakapako sa krus na nagdadalamhati sa kawalan ng utang na loob ng mga tao, lalo na ang mga inialay sa Kanya. Hinimok niya akong makibahagi sa Kanyang paghihirap at magtrabaho para sa kaligtasan ng aking mga kapatid. Tinanong ko siya kung ano ang maaari kong gawin. Narinig ko ang tinig, "Ipinag-uugnay kita sa aking pasyon." Nang mawala ang pangitain, nagbalik ako sa aking sarili at nakita ko ang mga tandang ito na may dugong tumutulo. Wala akong ganito noon. Tinanong siya ni Monsignor Rossi kung gumamit ba siya ng anumang panlunas sa sugat. Ipinaliwanag ni Padre Pio. Sabi niya, paminsan-minsan ay gumagamit ako ng iodo o iodine. Ngunit sinabi ng doktor na maaari itong makairita lalo. Pinagamit nila ako ng halea de petrolyo o petroleum jelly kapag nawawala ang langib. Mahigit 2 taon na rin na wala akong ginagamit. Dagdag pa niya, hindi palaging pareho ang itsura ng mga sugat. Minsan mas kapansin-pansin, minsan hindi. Minsan parang mawawala na, ngunit bumabalik pa rin. At tinanong siya, nanunumpa ka ba sa banal na ebanghelyo na hindi mo sa anumang paraan ginawa o pinanatili ang mga tandang ito? Sumagot si Padre Pio, nanunumpa po ako. Sa kabaligtaran, labis akong magpapasalamat kung aalisin ito ng Panginoon. Hindi lamang stigmata ang siniyasat. Inusisa rin ni Monsignor Rossi ang kakaibang halimuyak na naiugnay kay Padre Pio. Ayon sa kanya, ang napakabango at malinaw na pabangong ito na maihahambing sa samyo ng Violeta ay pinatutunayan ng lahat. Naramdaman ko ito nang makita ko ang stigmata. Sinuri ko ang silid ni Padre Pio at wala akong nakitang maaaring pagmulan nito. Tanging simplong sabon lamang. Ipinahayag niya sa ilalim ng panunumpa na hindi siya kailanman gumamit ng pabango. Tinanong din ni Monsignor Rossi ang ibang mga praile at pare. Naramdaman ng pare na si Padre Principe ang halimuyak sa simbahan habang nagbibigay ng komunyon. Gayon din kay Padre Lorenzo, ang superior, bagaman ang iba niyang kasama ay hindi ito naamoy. Dapat tandaan na si Padre Lorenzo ay seryoso, maingat at likas na mapagduda. Ang halimuyak ay tila nananatili sa mga bagay gaya ng mga panyo na may dugo mula sa sugat ni Padre Pio sa kanyang guwantes at maging sa kanyang buhok. Nagbigay si Monsignor Rossi ng ulat ng sarili niyang pagsusuri at sabi niya, si Padre Pio ay isang mabuting relihiyoso, huwaran at masigasig sa pagsubaybay ng mga bertud. Siya ay kaaya-ayang kausap sa kanyang mga kapatid. Siya ay payapa at mapagpatawarin. Ang komunidad na kanyang kinabibilangan ay maaasahan. Tungkol sa stigmata, sabi niya, ang stigmata ay naroon, isang tunay na katotohanang hindi maitatanggi. Lubos akong naniniwala sa kanilang pagiging tunay at sa kanilang banal na pinagmulan. Ipapakita ng hinaharap ang hindi pa mababasa ngayon sa buhay ni Padre Pio. Kilala ni Monsignor Rossi ang kabanalan ni Padre Pio bago pa man nito tanggapin ng marami. Siya ang unang nagpahayag sa ngalan ng banal na tanggapan ng Santa Sede, ang Holy Office sa Roma, ng pagiging tunay ng stigmata at ng misteryosong halimuyak. Dumating siya bilang hukom, ngunit umalis bilang saksi. Sa ngayon, kinikilala siya ng simbahan bilang servant of God o tagapaglingkod ng Diyos at isinasagawa ang kanyang proseso para sa beatifikasyon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood.
Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo ng mahal na Birhen ni Padre Pio at siyempre ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e